Minsan, may bagay sa buhay natin na kahit ayaw nating gawin, ay napipilitan tayo dahil yun ang kinakailangan ng pagkakataon. Pero paano kung ginawa mo ang isang bagay na labag sa kalooban mo at dumating naman ang panahon kung kailan nakita mo na ang hinahanap-hanap mo? Kaso huli na ang lahat dahil nagkamali ka na ng desisyon. Handa ka ba sa magiging kabayaran, lalo na kung may mga maaaring masaktan sa mga bagay na gagawin mo para sa iyong sariling kaligayahan? Dear Mama Mia, kumusta ka? Minsan pa lang po akong magsimulang makinig sa programa nyo at hindi ko na itatago na nakaka-relate ako sa karamihan ng mga sulat na binabasa mo sa iyong YouTube channel. Lalong-lalo na yung mga tungkol sa nagiging kabit. Pero mamaya na po yan. Umpisahan ko muna ang kwento ko kung saan nagdesisyon akong gawin ang isang bagay kahit ayaw ko, Mama Mia, para sa kapakanan ng iba. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Katrina. Kat for short. Isa akong probinsyana, 18 years old at galing sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang ako, Mama Mia, ay alam na alam ko na ang paghihirap na pinagdaraanan ng pamilya ko. Magsasaka lang ang tatay ko at dahil sanggol pa lang ay pumanaw na ang nanay ko, ay napilitan si tatay na buhayin at itaguyod ako ng mag-isa. Mahirap po ang buhay magsasaka, Mama Mia. Kami ni tatay, ang buhay namin ay parang nasa isang kanta. Isang kahig, isang tuka. Pag may ani, edi ayos. Kung wala, pasensya na lang. Nakakaraos naman po kami, Mama Mia, kahit papaano. Mabait naman kasi ang amo ng tatay ko. Naitago na lang natin sa pangalang Artemio. Si Sir Artemio, Mama Mia, ay mabait siya sa lahat ng kanyang tauhan. Kapag masagana ang ani, ay may pabonus pa siya sa lahat ng mga tauhan niya. Kasama na doon syempre ang tatay ko. Kapag nasushort naman ay pinapalampas na lang niya. Wala naman din po siyang magagawa kung matumal naman talaga ang ani. Mama Mia, gustong gusto ko po talagang mag-aral. Sa katunayan, pangarap kong makapagtapos ng magandang kurso sa magandang eskwelahan para maiangat sana ang buhay namin ng aking ama. Kaso nga lang, kahit naman po libre ang mangarap, kailangan talagang gumastos para matustusan ang pag-aaral. Magsasaka nga lang ang tatay ko. Kaya siguro agad ko nang natanggap ng bukal sa kalooban ko na ang lahat ng yun ay hanggang pangarap na lang talaga. Dahil din po sa hirap ng buhay, Mama Mia, ay hanggang grade 6 lang ang tinapos ko. Tapos napilitan na akong tumigil sa pag-aaral dahil kailangan ni tatay ng katuwang sa bahay at sa bukid. Sa kagustuhan ko noon na makatulong kay tatay na kumita, Mama Mia, ay kusang loob po akong namasukan sa amo ni tatay na si Sir Artemio bilang katulong. Bukod sa pagtulong kay tatay, naisip ko rin kasi na pwede akong makapagtago ng kahit pa konti-konting pera para balang araw kapag kaya ko na ay mabalikan ko ang pag-aaral at magkaroon ako ng tsansa na tuparin ang aking pangarap. Mapalad naman ako kasi mukhang gusto ni Boss Artemio ang trabaho ko. Kaya lagi niya akong bukang bibig sa tatay ko, Mama Mia. Isang araw, Mama Mia, ay dumalaw sa bahay ng boss ko ang aking tatay. Narinig ko silang nag-uusap. Masaya sila dahil masagana ang ani. Sabi ni tatay ay maswerte daw ang panahon ngayon
dahil nakisama pati ang araw at ang ulan, kaya naman hindi daw naging kulelat ang anihan nila. Mama Mia, habang nag-uusap sila ay biglang nabanggit ni Sir Artemio ang pangalan ko. Kaya naman nagpasalamat ang tatay ko sa kanya, Mama Mia, dahil sa dami ng naitulong ni Sir sa amin. Bukod kasi sa pagsasaka ni tatay, ay tinanggap pa niya ako na mamasukan sa bahay niya. Noong marinig ko na ang pangalan ko ay tsaka ako sumabat sa kanilang usapan. Natatawa naman akong nagmano sa tatay ko. Mama Mia, noong nandoon na si Sir Artemio sa harapan ko, ay naikwento niya sa tatay ko na masayang masaya raw siya sa paninilbihan ko sa kanila. Sabi niya, Mama Mia, ay pang all around daw ako at sulit na sulit daw ang bayad sa akin. Proud namang ibinalita ni tatay kay Sir Artemio na masipag talaga akong anak. Bukod sa pagiging masipag, ay madiskarte din daw ako, kaya kahit anong ipagawa sa akin ay kaya ko. Nahiya naman ako sa pambobola ng tatay ko sa akin, Mama Mia. Kaya naman binawi ko kay boss ang sinabi ni tatay at ang sabi ko ay hindi naman ako magiging ganon kasipag kung hindi ako pinalaki na masipag at madiskarte ng tatay ko. Kaya naman natatawa lang si Sir Artemio sa amin. Ang sabi niya ay pareho daw kaming hindi mahilig magbuhat ng aming mga sariling bangko. Kaya nga raw paborito niya ang tatay na trabahador at magsasaka sa kanyang sakahan dahil bukod sa masipag at madiskarte ay magiliw pa ito sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Bagay na nakuha ko raw mula kay tatay. Mama Mia, nagpatuloy pa si tatay at si Boss Artemio sa kanilang pag-uusap. Sa totoo lang, kahit amo namin ni tatay si Boss Artemio ay hindi ko ramdam yun, Mama Mia. Kung pakikinggan mo lang kasi silang dalawa habang nag-uusap, ay parang ang lalim na ng pinagsamahan nila. Para bang hindi mag-amo ang nag-uusap dahil parang matalik na magkaibigan lang. Doon ko na lang din po nalaman na bata pa lang pala ay magkaibigan na talaga silang dalawa. At nung mawala ang nanay ko, ay si Boss Artemio daw ang kauna-unahang umalalay kay tatay. Wala po akong naalala sa mga yun, Mama Mia. Sa totoo lang, lahat ng yun ay nangyari nung baby pa lang ako. Kaya pala ganun na lang kataas ang respeto ni tatay sa boss namin. At nakikita ko rin naman na ganun din kataas ang respeto ni Boss Artemio kay tatay. Kaya po pala ganun na lang ang pag-aalaga niya sa amin. Matalik na magkaibigan pala silang dalawa ng aking ama. Isang gabi, Mama Mia, nagkaroon ng malaking sunog sa sakahan. Isa yung aksidente at karamihan sa mga palay na dapat sanang aanihin na sa susunod na linggo ay nadamay. Hindi ko na po kailangang banggitin na dahil dito ay naapektuhan ang kabuhayan ni tatay ng husto. Nasunog ang palay. Walang aanihin, walang mabibenta, at wala ring kikitain ang aking ama. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan sa sunog na yon. Pero pare-pareho po kaming nangamba kung paano kami makakabangon. Gayong mahabang panahon ang kailangang gugulin para magsaka. At matagal na paghihintay pa ang kailangan naming gawin para sa magiging unang ani. Gaya ng inaasahan ng lahat ay sumaklolo si Boss Artemio sa lahat ng mga naapektuhan ng sunog. Kasama na rin kami doon. Isa-isa niya kaming pinuntahan sa mga bahay namin para kausapin at bigyan ng kasiguraduhan na hindi niya kami pababayaan, lalong-lalo na po ang tatay ko. Dahil na rin sa tagal ng panahon ng kanilang pagkakaibigan. Yun nga lang, Mama Mia, ay hindi ko naman inaasahan ang hihingin na kapalit ni Sir Artemio
sa pagtulong niya sa amin. Actually, Mama Mia, hindi ko nga alam kung si Sir Artemio ba ang humiling noon o si tatay lang ang nagkusang loob na imungkahi ang bagay na yon. Gulat na gulat ako nung sabihin sa akin ni tatay na kailangan kong magpakasal kay Boss Artemio. Mama Mia, siguro nga dinig hanggang sa bukirin ang tinig ko nung napasigaw ako ng ano habang sinasabi ni tatay sa akin yon. Ganun na nga anak, sabi niya sa akin na pamahal ka na raw sa kanya at gusto ka raw niyang pakasalan. Mama Mia, umangal talaga ako sa sinabi ni tatay. Tay, amo natin si Boss Artemio. Baka pag-isipan tayo ng masama ng mga katrabaho natin. Alam ko yun anak, pero galing na rin mismo sa bibig mo, amo natin siya. Pero tay, magkasing edad lang kayong dalawa. Kung tutuusin sa tanda niya ay pwede ko na rin siyang maging tatay eh. Huwag niyo naman pong sabihing pumayag kayo sa gusto niya. Mama Mia, nanlumo ako sa narinig ko dahil ang sinabi ni tatay sa akin ay wala daw siyang magagawa. Kailangan daw namin ang tulong ni Boss Artemio. Mama Mia, tinanong ko naman si tatay kung tulong ba talaga yun. Kasi ang tulong hindi naman dapat sinusuklian, lalong-lalo na sa ganitong paraan. Pero Mama Mia, mukhang desidido na ang tatay ko. Anak, utang na loob natin sa kanya na pareho tayong may trabaho ngayon. At napakalaking bagay para sa atin na tulungan niya tayo sa gitna ng nangyari. Lalo na ngayon na kailangan ulit nating magsimulang magsaka. Mama Mia, ipinaliwanag ko sa tatay ko na wala akong ni katiting na pagmamahal kay Boss Artemio. Wala akong pagtingin sa kanya. Oo, nire-respeto ko siya bilang amo namin at bilang kaibigan ng tatay ko, pero hanggang doon na lang yun. Para ko na siyang ama. At ni minsan ay hindi ko naisip na magkakagusto ako sa kanya. Pero nakiusap ang tatay ko sa akin, Mama Mia. Sabi niya, natututunan naman daw ang pagmamahal. Malay ko raw balang araw, matututunan ko rin ang pagmamahal para kay Boss Artemio. Mama Mia, umangal pa rin ako. Sabi ko malabong mangyari yun dahil hindi si Boss Artemio ang type ko. Pero ibinala sa akin ng tatay ko ang pangarap ko, Mama Mia. Di ba gusto ko mong makapag-aral? Kaya ka nga na masukang kasambahay sa kanya, di ba? Malay mo, baka pag-aralin ka pa niya kapag pinakasalan mo siya. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong logic meron ng tatay ko. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko noon ay parang ibinenta niya ako. Para bang ipinamigay na lang niya ako kapalit ng tulong para makaahon siya sa kanyang sakahan. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, na gusto kong makapag-aral at gusto kong tuparin ang mga pangarap ko, pero sa sarili kong pagsisikap. Kung gusto niyang tumulong, ay tumulong siya nang wala dapat na hinihinging kapalit. Mama Mia, ang sabi ni tatay, sa aming kinikita at sa aming pamumuhay, malabong mangyari raw na makapagtapos pa ako ng pag-aaral. Ang layo-layo ko pa raw kasi grade 6 pa lang ang natapos ko. At ang sabi niya, baka mamatay na lang daw ako sa kakahirap, ngunit hindi ko pa rin maaabot ang pangarap na yon. Sa hirap ng buhay ngayon, anak, nagagawa mo pang isipin na yung kaligayahan mo at yung pagmamahal-mahal na yan? Gamitin mo naman sana yung utak mo. Kailangan mong maging wais. Ayan na ang pagkakataon, anak. Gaganda na ang buhay mo kapag pinakasalan mo si Artemio. Gaganda na ang buhay natin.
Mama Mia, naging mapilit ang tatay ko at wala nga akong nagawa sa kanyang iminungkahi sa akin. Oo, nagpakasal nga ako sa amo namin na si Sir Artemio kahit na wala naman akong gusto sa kanya. Kahit na hindi ko naman siya mahal at kahit na medyo nandidiri ako sa kanya. Mama Mia, nung araw ng honeymoon naming dalawa ay nauna siyang mag-shower. Pagkatapos niyang mag-shower, Mama Mia, ay sumunod ako. Sabi niya, sasabayan na lang daw niya ako. Sabi ko, wag na. Mauna na siya sa kwarto dahil alam ko naman na baka lamigin pa ang katawan niya. Sabi niya, Mama Mia, ay gusto niya raw na sabunin ang buong katawan ko. Pinagpilitan niya kahit naiilang ako. Pinupo ko pa nga siya habang kausap ko siya, Mama Mia. Ang sabi niya, honey na lang daw ang itawag ko sa kanya dahil hindi naman na kami magkaiba. Hindi ko na raw siya amo dahil kasal na kaming dalawa. Sabi ko, hindi ko alam kung kailan ko makakasanayan na tawagin siya sa ganung endearment. Dahil hindi ako sanay at sanay ako na kaibigan siya at amo ng tatay ko. Pero ang sabi niya ay masasanay lang din naman daw ako. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi niya ako pababayaan. Siya raw ang bahala sa akin. Yan ang pangako niya, Mama Mia. Tinawag pa niya akong mahal niya. Kaya naman tinanong ko siya kung mahal ba talaga niya ako. Ang sabi niya ay oo. Pero duda ako, Mama Mia. Kaya naman sinabi ko sa kanya, papaano naman niya mamahalin ang isang batang katulad ko? Sinagot ako ni Artemio ng isang sagot, Mama Mia, na kung tutuusin ay nagiging sagot ng mga taong malaki ang agwat sa edad na nagmamahalan. Sa pag-ibig daw ay hindi naman daw hadlang ang edad. Huwag ko raw isipin na magiging hadlang yun sa aming dalawa. Marami raw siyang kilalang mag-asawa na malayo rin ang agwat ng edad sa isa't isa. Yung iba nga lang, 2 taon lang. Sabi pa niya, may kaibigan daw sila ni tatay na mas matanda sa kanya ng 2 taon na napakapangasawa ng kaedad ko lang. Mama Mia, sabi ko, ay sigurado ba siya sa desisyon niya na pakasalan ako? Kasi kung tutuusin ay marami ang may mga masasamang masasabi sa kanya dahil pinakasalan niya ang isang bata pa. Ang sabi ko rin, alam ko na marami ang magtataas ng kilay sa akin at sasabihin na pera lang ang habol ko kaya pinakasalan ko si Artemio. Pero humingi si Artemio sa akin ng pagkakataon, Mama Mia. Ang sabi niya, wag daw muna naming isipin ang iba at hayaan ko raw muna siya na alagaan ako, pagsilbihan ako at mahalin ako. Yun lang daw ang hinihiling niya. Ang sabi ko, Mama Mia, ay wala naman na akong magagawa dahil kasal na kaming dalawa. Masakit man sa kalooban ko pero pumayag pa rin ako na magpakasal sa kanya. Kaya rin po siguro ako nakumbinsi ng tatay ko noon na pumayag sa hiling niya na magpakasal kami kasi malaki na ang utang na loob namin kay Artemio. Bata pa lang ako, sa kanya na nagtatrabaho ang tatay. At sabi ko nga po, nung mamatay si nanay ay hindi na niya kami pinabayaan hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, Mama Mia, kung hindi binanggit ni tatay na mas malaki ang pagkakataon kong makapag-aral pag nagpakasal ako, ay hindi yun papasok sa isip ko. Pero napagtanto ko rin na kung gusto ko talagang makamit yung nag-iisa kong pangarap na yun, ay kailangan ko ring dumiskarte. Kaya naman pumayag na rin ako sa kagustuhan ni tatay at Artemio na magpakasal ako sa isang lalaking mas matanda sa akin.
Sa totoo lang, simula pa lang ng unang araw ng pagiging mag-asawa namin ni Artemio, ay wala siyang ibang pinakita sa akin kundi kabutihan. Lagi niya akong pinagsisilbihan. Lagi niyang sinisiguro na lahat ng pangangailangan ko ay nakukuha ko. Mama Mia, masasabi ko na napakabuti niyang asawa sa akin. Pero siguro naman, tulad ng kahit sino, hindi ako masisising makaramdam ng pisikal na pangangailangan at gustuhing mapunan din yon, hindi ba? Yun lang po ang hindi niya kayang punuan, Mama Mia. Siguro po ay dahil na rin sa kanyang edad. Nahihirapan na siyang mag-init pagdating sa kama. Kaya sa tuwing sinusubukan naming magtalik ay hindi niya ako masatisfy, Mama Mia. Huwag po sana kayong magkamaling isipin na hindi niya na gustong makatalik ako. Dahil ramdam ko na gustong gusto naman po niya talaga akong paligayahin. Nagkataon lang siguro na dahil may diabetes na siya, ay bigo na siyang gawin yon. Bilang asawa, wala naman akong magagawa kundi intindihin ang kalagayan niya. Hindi naman po niya kasalanan na may ganun na siyang karamdaman. Pero kahit ganun pa man ang sitwasyon ay maayos naman ang pakikisama namin ni Artemio sa isa't isa. Naging mabuting asawa siya sa akin, Mama Mia, at bukal naman sa kalooban ko na pagsilbihan din siya bilang kanyang may bahay. Hindi lang po talaga maiwasan minsan na may tabang pa rin ako sa kanya. Pero dahil na rin siguro yon sa agwat ng edad namin. At dahil hindi ko rin naman po talaga na gustong makasal sa kanya sa umpisa pa lang. Pero ang hindi ko po nagustuhan ay yung pagtanggi niya sa akin nung nabanggit ko sa kanya na gusto ko sanang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kwinento ko kasi sa kanya na bata pa lang ako ay gusto ko na talagang mag-aral. Pero hindi ako pinalad kaya hanggang grade 6 lang ang naabot ko. Siguro po kung iba yan ay sila pa ang magpupursigi sa mga asawa nila para ipagpatuloy ang pag-aaral nila, hindi ba? Pero iba si Artemio. Imbis na suportahan ako, ay siya pa ang unang-unang nagsabi sa akin na hindi ko na kailangang mag-aral. Kesyo walang mag-aalaga sa kanya. Walang magsisilbi sa kanya. Mga ganong dahilan, Mama Mia. Siyempre nasaktan ako. Bakit mo naman ipagkakait sa isang tao ang pangarap niya kung mahal mo siya, hindi ba? Nag-iisa na nga lang yung pinapangarap ko sa buhay. Ayoko naman po na habang buhay na lang nakaasa si tatay sa kanya. Kahit pa nga naging manugang niya na ang minsan niyang kumpare at matalik na kaibigan noon. At isa pa, ako mismo, hindi ko gustong magkaroon ng utang na loob sa habang buhay. Pero wala na rin naman akong magagawa, Mama Mia. Kasal na kami, kaya hindi lahat ng gusto ko ay pwede kong makuha at pwede kong gawin. Dahil may asawa na ako na dapat hingan ko ng permiso sa bawat bagay at aksyon na gagawin ko. Ngayon pa man, Mama Mia, ay nagsikap pa rin ako para maging mabuting asawa kay Artemio. Isang araw, dumating si Artemio na may kasamang bagong tauhan. Gaya ng nakaugalian niya mula nang ikasal kami, ay pinakilala niya ako. At sinabi sa kanya na kapag wala siya, kailangan nilang sumunod sa akin kapag may inuutos ako. Itago natin sa pangalang Joel ang bagong tauhan namin, Mama Mia. Mama Mia, nung pinakilala ako ni Artemio kay Joel, ay nakita ko, Mama Mia, na mabait na bata itong si Joel. Actually, hindi nga siya bata dahil sa tingin ko ay mas matanda siya sa akin. Siguro nga dahil mag-asawa na kaming dalawa ni Artemio, kaya naman, Mama Mia, naiisip ko na rin minsan na magkaedad kaming dalawa. Kaya yung mga mas bata sa kanya, ang tingin ko ay mas bata na rin sa akin. Mama Mia,
Nung una kaming magkakilala ni Joel ay hindi niya napigilang mabanggit kay Artemio na mas swerte daw siya sa akin dahil maganda ako. Ang sabi naman ni Artemio ay pihikan raw siya sa babae. Kaya sigurado talaga siya na maganda ang kanyang napipili dahil matagal siyang hindi nag-asawa. Mama Mia, sinabi sa akin ni Joel na pag may kailangan daw ako ay wag daw akong mag-atubiling sabihin sa kanya yon at siya daw ang bahala. Dahil yun daw ang sabi sa kanya ng asawa ko. Napagsilbihan ako. Mama Mia, mabait talaga si Joel. Pagkatapos naming magkakilalang dalawa ay inilibot muna siya ni Artemio sa aming bakuran. Kaya naman nagmungkahi na lang ako kay Artemio na hindi ako sasama sa kanila at ipagluluto ko na lang siya ng hapunan. Mama Mia, sa tingin ko, kung hindi ko lang asawa si Artemio noon, ay baka magustuhan ko si Joel. Nung makaalis nga silang dalawa ni Artemio para maglibot sa aming kabukiran, ay tinukso naman ako ng kaibigan kong si Sally. Si Sally, Mama Mia, ay kaibigan ko na nanilbihan sa amin ni Artemio. Tinukso niya ako dahil ang tingin niya ay may gusto sa akin ng Joel na yon. Sabi niya mukhang type daw ako ni Joel. Sabi ko naman ay hindi na yun importante dahil may asawa na ako. Pero sa totoo lang, Mama Mia, sa kaloob-looban ko ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nung hindi lang ako ang nakapansin ng kakaibang pagtitig ni Joel sa akin. Ang sabi ni Sally ay tingin niya may gusto raw talaga sa akin si Joel. At kung hindi ko lang daw asawa si Artemio, ay sasabihin niya na bagay daw kami ni Joel sa isa't isa. Sinaway ko si Sally, Mama Mia, dahil baka may ibang makarinig sa kanya. Pero sa kaibuturan ng aking puso ay kilig naman ako habang iniisip na magkasama kaming dalawa ni Joel. Hindi lang talaga ako masyadong nagsasalita nung mga oras na yon. Pero napansin ko talaga kung paano ako tignan ni Joel nung pinakilala siya sa akin ni Artemio. Tama ang kaibigan kong si Sally. May naramdaman nga akong lagkit sa kanyang pagtitig. Pero dahil sa tauhan siya ng asawa ko at ang mas importante, dahil may asawa na ako, ay patay mali siya na lang ako, Mama Mia. Pero hindi ko talaga maipagkakailang, hindi ko malilimutan ang itsura ni Joel. Gaya nga po ng sabi ko sa iyo kanina, ay may itsura talaga siya, Mama Mia. Makisig at matipuno ang kaniyang pangangatawan. Mama Mia, kita ko naman kung gaano kaayos ang pakikitungo ng asawa kong si Artemio kay Joel. At wala itong pinagkaiba sa pag-aalaga niya sa lahat ng mga tauhan niya, kasama na rin si tatay doon. Siguro kung may nag-iba lang, hindi tulad ng ibang mga trabahador, parang anak na ang turing niya kay Joel. Kung anumang pagmamahal meron ng ama para sa kanyang anak, ay ibinaling ito ni Artemio sa kanya. Hindi ko naman masisisi si Artemio dahil wala nga siyang anak. At sobrang ramdam ko po na ang pagmamahal niya sa puso niya ay sobra-sobra. Hindi lang siya gaanong nabibigyan ng pagkakataon para ibahagi ang pagmamahal na yon. Ganon din po si Joel sa aming mag-asawa. Wala siyang ibang pinakita kundi puro kabutihan lang. Kaya po siguro, Mama Mia, unti-unti kong nakita ang sarili ko na nahuhulog sa aming tauhan. Sa totoo lang, duming-dumi ako sa sarili ko noon. May asawa na ako na lagi kong katabi sa pagtulog ko. Pero kahit na gano'n ay ibang lalaki naman ang nilalaman ng puso ko at ang nilalaman ng isip ko. Anong klaseng asawa ba ako? Napakabuting tao ni Artemio. Tapos ganito lang ang isusukli ko sa lahat ng kabutihang pinakita niya sa akin.
Kaya naman Mama Mia, inisip ko na sarilinin ko na lang muna ang nararamdaman ko. Dapat walang ibang makaalam na may ibang nilalaman ang puso ko. Nakayanan ko namang itago ang nararamdaman ko mula sa lahat. Pero siguro nga Mama Mia, ang lahat ng pinipigilan at itinatago ay lalo namang tumitindi. Dumating din sa punto na hindi na ako nakapagpigil ng nararamdaman ko. Isang araw Mama Mia ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Lumuwas kasi ng Maynila si Artemio dahil bibili siya dapat ng sasakyan na pwedeng magamit ni Joel sa pag-iikot sa aming sakahan. Dahil si Joel ang tinuturing ni Artemio na kanang kamay niya, ay naiwan siya para bantayan ang lahat at siguraduhing tatakbo pa rin ang lahat nang walang problema. Mas maganda po sana kung kasama ko si Sally noon kasi medyo malakas ang ulan nung mga oras na yon. Kaso Mama Mia ay hindi naman stay in sa pamamahay namin si Sally. Kaya naman nung gabing yun ay mag-isa lang din ako sa bahay. Habang umuulan Mama Mia ay pumunta ako sa aming kusina. Binuksan ko ang ref. Bigla namang may nagtanong sa likuran ko. Ma'am Katrina, kayo po pala yan. Oh, Joel, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Oo nga po eh. Duman lang ako para kumustahin kayo. Binilin kasi kayo ni Boss Artemio sa akin bago siya umalis. Sabi niya, ako na raw daw muna ang bahala sa inyo habang wala siya. Sabi niya sa akin, Mama Mia. Naku, nag-abala ka pa. Salamat ha. Ma'am, wala po ba si Sally? Hindi niyo po ba siya kasama? Nagpaliwanag ako kay Joel Mama Mia at ang sabi ko ay stay out na kasambahay namin si Sally. Kaya naman huminga siya ng maluwag at ang sabi niya ay mabuti na lang pala at dumaan siya dahil mag-isa lang pala ako sa bahay. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa ako natutulog. Sabi ko ay hindi ako makatulog dahil sa dami ng iniisip ko. Mama Mia, sabi niya ay napakaswerte ko daw sa asawa ko. Napakabuting tao daw ni Artemio. Totoo pala lahat daw ng sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Maalaga siya sa mga tauhan niya, maalalahanin, at lahat ay hindi niya pinapabayaan. Mama Mia, proud naman akong sabihin kay Joel na totoo ang lahat ng mga naririnig niya. Sa katunayan ay kung papaano siya tratuhin ng asawa ko ay ganun din na tratuhin ni Artemio ang lahat ng mga trabahador namin. Nabanggit ko rin sa kanya na pati ang tatay ko ay ganun kung tratuhin ni Artemio. Nabanggit ko rin sa kanya, Mama Mia, na magsasaka ang tatay ko at boss namin noon si Artemio. Mama Mia, nung marinig niya ang sinabi ko ay sabi niya alam niya raw dahil nakakausap niya raw ang tatay ko at sa totoo lang ay medyo nagtatampo na raw ang tatay ko dahil matagal ko na raw itong hindi kinakausap. Hindi na kasi ako nakakabisita sa amin mula nang maging mag-asawa kaming dalawa ni Artemio. Mama Mia, dahil sa sinabi ni Joel ay hindi ako nakapagsalita. At nung napansin niya ang pananahimik ko ay nagtanong siya kung ano raw ang problema ko. Ang sabi ko ay wala naman, ay naalala lang ako. Mama Mia, tinanong niya kung gusto ko raw ba na pag-usapan ang naalala ko at ang bumabagabag sa akin. Kaya naman nagdesisyon ako na i-share sa kanya ang kwento ng buhay ko. Sabi ko, kaya matagal ko nang hindi binibisita at kinakausap ang tatay ko dahil may konting tampo at galit akong kinikimkim sa kanya. Pinagtapat ko kay Joel ang buong katotohanan na pinilit lang ako ng tatay ko para magpakasal kay Artemio. Ikwinento ko sa kanya ang naging sunog sa sakahan.
kung paanong tinulungan kami ni Artemio, pero ang gusto nitong kapalit ay ang magpakasal ako sa kanya. Nung sabihin ko yun kay Joel, Mama Mia, ay nagulat siya. Halatang hindi niya alam ang storya na yon. Kaya naman, pinagpatuloy ko ang pagkukwento ko sa kanya. Sabi ko ay ayoko talagang magpakasal kay Artemio dahil bukod sa layo ng agwat ng edad namin, ay wala talaga akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Ikwinento ko rin kung paano ako pinilit ng tatay ko at kung paano niya sinabi sa akin na ito lang ang paraan para makapag-aral ako at matupad ko ang pangarap ko. Mama Mia, dun ko rin sinabi ang naging desisyon ni Artemio na huwag akong pabalikin sa pag-aaral. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Joel. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay hindi daw dapat ginawa yun ni Artemio sa akin dahil iba daw ang pag-aaral. Dapat daw, suportahan ako ni Artemio kung talagang mahal niya ako. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay may isang taong nakakagets ng nararamdaman ko. Kaya naman, sinabi ko kay Joel na wag niya akong tawaging ma'am, lalo na kung kaming dalawa lang. Sabi ko sa kanya, Kat na lang ang itawag niya sa akin. Habang nag-uusap kami ay bigla namang kumidlat at kumulog, Mama Mia. Napasigaw ako sa takot at napatalon. Mama Mia, mukhang hindi na rin po nakapagpigil si Joel. Kasi nung napatalon ako dahil sa kulog ay sinalo niya ako. Tapos nagkatinginan kami ng mata sa mata. Pagkatapos ng mahabang tinginan na yun, Mama Mia, ay nagsalo kami sa isang halik. Napakasarap pong maramdaman ng pagdampi ng mga labi niya sa akin. Pakiramdam ko po ay nakawala ako sa isang hawla nung mga oras na yon. Hindi kami tumigil pagkatapos nun. Bagkos ay dumiretso pa kami sa kwarto namin ng asawa ko at doon ipinagpatuloy ang pagsasalo namin sa aming kasalanan. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay naramdaman ko ang langit sa sobrang sarap ng naging pagtatalik naming dalawa ni Joel. Doon ko lang naranasan ang ganong klaseng ligaya. Dahil rin po hindi hamak na mas bata si Joel kaysa sa asawa kong si Artemio. Paulit-ulit naming pinagsaluhan ang sarap na dala ng aming kasalanan. Oo, Mama Mia. Alam kong malaking kasalanan itong nagawa ko kay Artemio. Pero ano ba ang magagawa ko? Tuluyan ang nahulog ang loob ko kay Joel at buong puso kong ibinigay ang sarili at ang pagkababae ko sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun ay nagbago na rin po ang lahat. Ang isang gabi na hindi namin sinadyang mangyari ay nagbunga ng isang mapusok na ipinagbabawal na relasyon. Kapag nasa asyenda ang asawa ko, Mama Mia, ay naghahanap kami ni Joel ng pagkakataon para magkita at pagsaluhan ang aming kasalanan. Kapag lumuluwas naman ang asawa ko sa Maynila, ay sinusulit namin ang bawat oras na magkasama kami at paulit-ulit naming nilalasap ang sarap ng mansanas nila Adan at Eva. Hindi ko po ipagkakaila na pareho naming ginusto ang nangyayari. Kaya naman po mas lalong sumasarap ang relasyon naming dalawa. Kahit saan kami makaramdam ng tawag ng laman, sa kwarto, sa kusina, kahit pa sa bodega. Basta pwede, hala sige. Isang araw habang nasa Maynila ang asawa ko para mag-asikaso ng mga papeles, ay inabutan kami ni Joel ng matinding tawag ng pangangailangan ng katawan. Kaya nagtungo kami sa pinakamalapit na bodega. Iniisip naman po namin na dahil wala ang asawa ko at nasa liblib na lugar ang bodega na yon, ay pwede naming sulitin ang pag-e-enjoy sa pagtatalik naming dalawa. Yun nga lang, Mama Mia, sa sobrang sarap ng nararamdaman kong sensasyon, ay napalakas ang mga halinghing at ang mga ungol ko. Tsaka na lang po ako natauhan na may nakarinig sa akin kasi may kumakatok na sa pinto.
Dali-dali kaming nagbihis at agad na nagtago si Joel para hindi kami mahalata. Laking gulat ko na lang nung pinagbuksan ko ang pinto ay si Sally ang nakita ko. Mama Mia, nagtataka si Sally kung bakit ako nandoon at bakit ang gulo-gulo ng buhok ko. Okay lang daw ba ako? Nagdahilan naman ako at ang sabi ko ay may hinahanap lang ako sa bodega na may pinapatingnan sa akin ng asawa ko. Alam ko na nagtataka si Sally, Mama Mia. Tinanong niya kung nandyan ba si Joel dahil hindi raw ito nagpakita sa kanya at may pinakisuyo daw ang asawa ko na sabihin kay Joel. Mama Mia, ang sabi ko naman ay hindi ko alam kung nasaan si Joel. Ang sabi ko ay malaki na si Joel at hindi ko na tinitignan kung saan ito pumupunta. Mama Mia, iginala ni Sally ang kanyang mga mata sa loob ng bodega. Hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sinabi ko. Ang sabi niya ay papunta raw sana siya sa bahay namin nang napadaan siya sa bodega na yon tapos may narinig siyang humahalinghing. Kaya naman, kumatok siya sa bodega. Ang akala niya raw ay kung ano na, ako lang pala. Mama Mia, ang problema ko ay hindi ko talaga kayang magtago ng sikreto. Natatakot din ako na baka mabuking kami ni Joel kaya naman hinila ko na si Sally at ang sabi ko ay bumalik na kami sa bahay. Sabi ko ay sasabihin ko na lang kay Artemio na hindi ko nahanap yung pinapahanap niya. Kaya lang, Mama Mia, ay may napansin naman itong si Sally. Napansin niya ang underwear na nakasabit sa may gilid ng bodega. Ayun oh, sa lawal ng lalaki. Nagulat talaga ako, Mama Mia, at umakto ako na hindi ko alam kung ano yon. Ay oo nga no, hindi ko yan napansin kanina. Si Sally naman ay wala sa sarili niya na nagpaparinig na baka may gumagawa ng milagro sa loob ng bodega namin. Ang sabi niya, Mama Mia, ay itong bodega na ito talaga ang pinagdidiskitahan ng mga tauhan dahil walang masyadong dumadaan at nasa liblib na lugar. Mama Mia, binaliktad ko si Sally para maiwas sa akin ang kanyang pagdududa. Siguro kaya alam mo yan kasi gumagawa ka rin ng milagro dito, ano? Sabi ko habang nininerbiyos na pilit na pinapatawa ang sarili ko. Naku, hindi ah. Ako pa pagpaghinalaan mo, ako nga tong hindi pa nagkakajowa. Siguro ikaw yung may ginawagawang milagro dyan, no? Nagulat naman ako sa sinabi ni Sally. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko napigilan na umakto na galit ako. Sinabi ko kay Sally na mag-iingat siya sa mga pinagsasabi niya at baka may makarinig sa kanya at isipin pa na may ginagawa talaga akong milagro. Pero sa totoo lang ay defense mechanism ko ng paggalit-galitan ko na yon. Kinabahan lang talaga ako kasi parang nakaramdam si Sally na may mali nung mga oras na yon. Akala ko naman ay okay ng lahat kay Joel. Yun pala ay may naiwan pa siyang bakas. Sa lahat naman ang pwede niyang makalimutan na kunin, iyong salawal pa talaga niya. Buti na lang talaga at may pinto sa labas ng bodega kaya nakalabas agad si Joel. Kaya kung may pangamba man si Sally, ay hindi niya ito mapapatotohanan. Siya na rin naman ang nagsabi na marami ng mga tauhan ang asawa ko na dinatnan ng matinding libog at ginamit yung bodegang yun para sa panandaliang aliw. Ang hindi ko lang alam, Mama Mia, ay nakarating pala sa asawa ko ang nadatnan ni Sally. Kwento pala niya kay Artemio ang nangyari na nakarinig siya ng halinghing sa bodega. Tapos ako yung nadatnan niya sa loob nito. Kinutuban na pala siya na pinagtataksilan ko ang asawa ko
dahil sa nakita niyang salawal. Kaya tuloy nung nagpaalam si Joel na pumunta doon sa bodega para maghanap ng gamit, ay parang alam na ng asawa ko kung bakit. Mama Mia, isang araw ay narinig ko si Joel na kausap ang asawa ko sa loob ng bahay namin. Nagpapaalam ito na kung pwede ay sumaglit siya sa bodega na malapit kina Sally. May naiwan daw kasi siyang gamit doon. Nagtanong naman ang asawa ko kung anong gamit yon. Ang sabi niya, Mama Mia, ay may naiwan raw siyang damit doon dahil tumambay raw siya doon saglit. Nagpalusot si Joel. Sabi niya dahil sa sobrang init kaya siya sumilong sa loob ng bodega. Mama Mia! Bigla naman akong kinabahan sa naging sagot ng asawa ko. Talaga? Alam mo Joel, may ikukwento ako sa iyo ha. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang nagkataon lang. Nakwento kasi sa akin ni Sally na nakita niya rin si Katrina doon sa mismong bodega na yon. Tapos habang nag-uusap sila ay may napansin siyang salawal ng lalaki na nakabulatlat. Nakita ko kung paano kinabahan si Joel, Mama Mia. Maging ako ay kinakabahan na rin nung mga panahon na yon. Ganun ho ba, boss? Oo. Sa'yo ba yon? Kalmadong tanong ng asawa ko. Ang sabi ni Joel ay hindi raw siya sigurado. Baka kapag nakita niya ay malaman niya kung talagang sa kanya yon. Mama Mia! Bigla namang may hinampas sa sahig ang asawa ko. Isang plastic na may laman. Yan ba? Yan ba ang hinahanap mo? Nagmaang-maangan si Joel, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi niya raw maintindihan kung bakit nagagalit ang asawa ko. Joel, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Anong ginagawa niyo ng asawa ko sa loob ng bodega? Dahil doon, Mama Mia, ay sumabat na ako sa usapan nila. Hindi alam ni Artemio na nasa likuran niya ako. Kaya naman, nagsalita ako. Ano bang gusto mong malaman, Artemio? Katrina. Buti naman at nandito ka na. Kausap ko kasi itong si Joel. Mabuti siguro kung sumama ka na rin sa usapan namin. Mama Mia, hindi pa nga ako nakasagot pero tinanong na ako ni Celso. Tinanong na ako ni Artemio. Ang sabi ni Sally, nakita ka raw niya sa loob ng bodega na yon. Anong ginagawa niyong dalawa sa bodega nung makita ka ni Sally? Mama Mia, nagpalusot ako. Di ba may pinapahanap ka sa akin? Ang alam ko kasi nandun lang yun sa bodega kaya pinuntahan ko para ako mismo ang tumingin. Pinagpapawisan na talaga ako noon. Bakit ikaw pa? Pwede mo namang ibilin sa ibang tauhan natin, hindi ba? At bakit nandun rin si Joel sa bodega na yon? Teka, nandun pala siya? Hindi ko alam yun ah. Mama Mia! Biglang tumaas ang tinig ng asawa ko. Isang beses ko lang sasabihin sa inyo to. Umami na kayo sa akin. Si Joel, Mama Mia, ay hindi na nakapagtago. Boss, ganito kasi yung nangyari. Hindi pa nga niya natapos sabihin ang gusto niyang sabihin ay sinuntok na siya ng asawa ko. Pinagduduro siya ni Artemio, Mama Mia. Tinuring kitang parang anak, Joel, tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Paulit-ulit siyang sinuntok ng asawa ko. Si Joel naman ay hindi lumalaban, Mama Mia, at humihingi lang ng tawad. Habang ako naman, Mama Mia, ay hindi ko alam kung papaano ko ba aawati ng asawa ko. Pinalayas niya si Joel. Sabi niya ay traidor daw ito.
Habang ako naman, Mama Mia, ay umiiyak. Katrina, paano mo naman nagawa sa akin to? Binigay ko ang lahat sa'yo. Bata ka pa lang, inaalagaan ko na kayo ng tatay mo. Minahal kita, tapos pinagtaksilan mo lang ako ng ganito? Dahil sa naging panunumbat sa akin ng asawa ko ay inamin ko na rin sa kanya na mahal ko si Joel. Sinumbat ko rin sa kanya, Mama Mia, na hindi naman kami magkakaganito kung hindi nila ako pinilit na magpakasal sa kanya. Kung hindi niya pinilit ang tatay ko na ipakasal ako sa kanya. Nung ding araw na yon ay pinalayas rin ako ni Artemio sa bahay. Hindi ko siya sinisisi, Mama Mia. Alam ko naman na kahit wala akong pagmamahal sa kanya ay mali pa rin ang ginawa ko. Ang problema lang talaga ay wala akong naramdamang pagsisisi sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Bago pa man ako matapos mag-impake ay sinabihan ako ni Sally na pinasasabi ni Artemio na wala akong dadalhin kahit anong gamit. Na ang tanging madadala ko lang ay ang damit na isinuot ko nung mga oras na yon. Lahat daw ng mga binigay niyang regalo sa akin ay maiiwan sa bahay. At ni Singkong Duling ay wala akong pwedeng kunin sa bahay na yon. Pumasok ako sa bahay niya na walang kahit ano at dapat ganun din daw kapag nilisan ko na ang bahay na yon. Pagkatapos ng nangyari, Mama Mia, ay nagsama na rin kami ni Joel. Akala ko talaga ay matatahimik na kami, pero isang gabi ay may mga lalaking sumugod sa bahay namin at pinagtulungan nila si Joel. Yun pala ay mga tauhan pala yun ang dati kong asawa. Hindi naging sapat para sa kanya na pinalayas niya kami at tinanggalan si Joel ng trabaho. Siniguro pa niyang ipatrabaho siya sa mga bata niya. Mama Mia, ang masaklap pa ay hindi na umabot sa ospital si Joel. Bago pa man kami makarating sa ospital ay binawian na ng buhay ang lalaking pinakamamahal ko. Sa ngayon ay mag-isa na lang ako sa buhay. Wala pa rin akong komunikasyon sa tatay ko. Mas pinili ko na yung ganito kaysa malagay ang buhay ko sa alanganin dahil baka matuntun ako ng asawa ko. Lumuwas ako ng Maynila at sa kabutihang palad ay nakapagsimulang muli. Nakahanap ako ng trabaho bilang isang katulong. At sa sobrang bait ng mga amo ko, Mama Mia, sila pa ang nagkusang mag-alok sa akin para pag-aralin ulit ako. Ngayon ay nag-aaral ako, Mama Mia. Maraming salamat, Mama Mia, sa inilaan yung oras para sa sulat kong ito. Kung may hihingan po ako ng payo, siguro po ay yung mga tagapakinig nyo. Gusto ko po sanang malaman kung tama ba yung ginawa ko o kaya naman kung may mali man ay ituro nila sa akin kung ano man ang mga ito. Kasalanan ko ba na magmahal ako, Mama Mia? Na unang-una pa lang ay hindi ko naman talaga minahal si Artemio. Kasalanan ko ba na mamatay si Joel? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Katrina. Katrina, alam mo ang sagot sa mga tanong mo. Oo, may kasalanan ka rin sa mga nangyari. Unang-una, hindi ka naman siguro maipapakasal kung talagang ayaw mo at kung talagang tinanggihan mo. Pangalawa, alam mong may asawa ka na pero pumatol ka pa rin kay Joel. Pero sabi nga nila, kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni inuman, nahahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Siguro ang may pinakamalaking kasalanan dito, Katrina, ay ang tatay mo. Dapat hindi kanya ginawang kolateral sa naging pagtulong sa inyo ni Artemio. Sa lahat po ng mga magulang na nakikinig ngayon, sana po mahalin niyo ang mga anak ninyo nang walang hinihinging kapalit. Sana po wag niyo pong gawing pambayad utang na loob o pambayad utang o pagiging retirement plan ng mga anak niyo.
Kasi kapag minamahal nyo ang mga anak nyo, babalik po ang pagmamahal na ibinibigay nyo sa kanila ng kusa at nang hindi nyo po pinipilit. Sana sa bawat desisyon na ating gagawin, dapat ang kabutihan at ang future ng ating mga anak ang lagi nating iisipin. Maraming salamat, Katrina, sa pagbabahagi mo ng sulat mo dito sa ating programa. Kung may mga sarili po kayong kwento na nakaka-inspire, nakakainis, nakakagalit, o nakukuhanan ng mga aral, huwag po kayong mag-atubiling mag-email sa akin. I-email nyo lang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload. Magandang araw. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia.